Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kagalakan, ng kaaliwan, ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. So sa umagang ito at sa bawat araw ng ating mga buhay, patuloy natin siyang itaas. Patuloy natin siyang itanghal, purihin, pasalamatan. Tayo umawit, sumayaw, makigalak para sa ating pagpupuri at pasasalamat para sa ating Diyos. Oh, hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat po, Ama! Lahat po tayo umawit, itaas ang ating mga tinig, ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, come on. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Woo, hallelujah. Come on, child, let's dance for Jesus. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Woo! My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Come on, everybody. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Once again, everybody. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Oh, we praise your name, oh God. Hallelujah. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Oh, hallelujah. Jesus. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes.
Everybody, give it up for Jesus. Praise His name. Once again, let's sing. My desire is to lift you higher, oh God. Oh, hallelujah. Come on, child, let's sing. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. Passion inside of me. Passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, let's dance, everybody. Give it up for Jesus. Give Him glory, for He has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise His name. Come on, church, everybody. Everybody, give it up for Jesus. Let's praise our God. Give Him glory, for He has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise His name. Once again, everybody. Everybody, give it up for Jesus. Give Him glory, for He has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise His name. Oh, praise Your name, oh God. We praise Your name, oh Lord. This praise is bursting out. I can't contain it now. This praise is bursting out, out, out. 1, 2, let's Oh, this go. praise is bursting out. I can't contain it now. This praise is bursting out, out, out. 1, 2, Once let's again, go. this praise. Come on, church. Oh, hallelujah. Praise Him. Praise Him. This praise is bursting out, 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 out. Everybody, everybody, give it up for Jesus. Give Him glory, for He has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise His name. Everybody, give it up for Jesus. Give Him glory, for He has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise His name. Once again, let's dance. Everybody, give it up for Jesus. Give Him glory, for He has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise His name. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. We thank You, Lord. We thank You, God. Oh, salamat, Panginoon, that You have redeemed us, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa malayang pagpapahayag, sa malayang pagkakataon na Ikaw ay aming purihin, Ama. Salamat. Oh, salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Thank You for everything that You have done for us, Panginoon. Tunay, Ikaw nagbibigay ng kaaliwan, pag-asa at kagalakan, Panginoon. Indeed, every day is a happy day, Panginoon, dahil alam namin na kami ay may Diyos na kailanman hindi kami pababayaan at hindi kami iiwan, Panginoon. Oh, salamat. Salamat, Ama. Hallelujah. Come on, church, let's continue to praise. Lift our hands. Lift our voices to the Lord. Give Him praise. Give Him glory. Give Him honor. For He is alone our God. He is alone deserve all the thanksgiving and praises. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. The greatest day in history. Did is beaten, You have rescued me. Sing it out. Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, You have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He is alive.
when I stand in that place. Free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. And this joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Come on, child, let's sing. He's alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, yes, Lord. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name that you have saved me, oh Jesus, that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Jesus. Oh, and oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Oh, hallelujah. Salamat nga po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nilinis kami, Panginoon. You washed our sin away, Panginoon. Salamat sa iyong bugtong na anak na kami tinubos sa mga kasalanang ito, Panginoon. Salamat na sa araw-araw tunay nga kami ay iyong binabago, O Diyos. Sa bawat araw, Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy na gumagabay, Panginoon, upang tahakin ang landas patungo sa inyo, Panginoon. Patungo sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw ang aming Panginoon, ang aming pag-asa, ang aming kagalakan, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, kumukumpleto sa buhay na ito, O God. Ikaw ang aming kasapatan. At tunay nga na everyday, Panginoon, nandoon yung galak, nandoon yung happiness, Panginoon. Ano man ang mangyari, alam namin na kami ay may Diyos. Na kami ay may Ama.
our very present help in time of need. Na kailanman hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan. Oh, you are wonderful, God. You are beautiful, O Lord. You are powerful. Indeed, we can do all things through Christ who strengthens us. Salamat sa kalakasang ito, Panginoon. And the joy of the Lord is our strength. Oh, we praise you. We adore you, God. We lift your name on high, O Abba Father. Oh, hallelujah. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares
The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Oh, yours is the kingdom, O Lord. Yes, yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Oh, come on, child, and sing. What a powerful name. What a powerful name. Oh, Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Once again, let's sing. What a powerful name it is. Yes, Lord. What a powerful name it is. You are powerful. You are wonderful. You are beautiful, O Lord. Oh, hallelujah. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, God, tunay nga, there is power. There is power in the name of Jesus Christ. Panginoon, salamat, Ama, that you are powerful, O God. That you are wonderful and you are beautiful. Tunay nga, hindi ka nagbabago, Panginoon. Ikaw ay nanatiling mabuti sa lahat ng oras, Panginoon. You are indeed our joy, our strength, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, O God. Salamat sa mga salita mo na patuloy naming pinanghahawakan. Patuloy nagbibigay kaaliwan, Panginoon, kalakasan sa bawat isa sa amin. You are our joy. You are our victory, O God. You are our hope. Oh, indeed you are. Jesus. Jesus is love. Oh, hallelujah. We praise you, we adore you, God. We lift your name on high, O Abba Father, for you are great, you are holy, you are wonderful, God. Oh, we praise you, Lord. We praise you, God. There's a space in every beating heart. There's a longing that reaches past the stars. There's an answer for every question mark. There's a name.
There's a hope flowing through this veins. There's a voice that echoes through the pain. There's an ember ready for the flame. There's a name. We will fix our eyes on the one who overcame. We will stand in awe of the one who breaks the chains. Love has a name. Love has a name. Jesus. Love has a name. Love has a name. Jesus. There's a joy that triumphs over fear. There's a laughter that wipes away all tears. There's a presence that changes atmospheres. There's a name. We will fix our eyes on the one who overcame. We will stand in awe of the one who breaks the chain. Love has a name. Love has a name. Jesus. Love has a name. Love
Joy has a name, Jesus. Hallelujah, Lord. My hope has a name. My hope has a name, Jesus. We will fix our eyes. We will fix our eyes on the one who overcame. Come on, Charlotte, let's sing it out. Hallelujah, Lord. We will stand in awe of the one who breaks the chain. Once again, let's sing. We will fix our eyes on you, oh Lord. We will fix our eyes on the one who overcame. Come on, church, sing it out. Oh, hallelujah. We will stand in awe of the one who breaks the chain. Repeating you, we will fix our eyes on you, Jesus. We will fix our eyes on the one who overcame. We will stand in awe of the one who breaks the chains. Come on, child, let's sing. Love has a name. Love has a name. Love has a name. It is the name of Jesus. Oh, hallelujah. Joy has a name. Joy has a name. Jesus. Oh, my victory. My victory has a name. Victory has a name. Jesus. One day let's sing. Love has a name. Love has a name. Oh yes. Love has a name. It is the name of Jesus. Joy has a name. Joy has a name. Jesus. Oh, my victory has a name. My victory has a name. Jesus. Your love has a name. Your love has a name. Jesus. Hallelujah. Your love has a name. Your love has a name. Jesus. Your love has a name. Your love has a name. Jesus. Your love has a name. Love has a name. It is the name. It is the name of Jesus. Come on, child, let's continue to praise Him, adore Him, lift our voices to the Lord. We thank you, God. We praise you, Lord, for you are great. You are great. You are wonderful, God. Oh, hallelujah, Lord. We praise you. We adore you. You are magnificent. You are beautiful. You are
Salamat sa malayang pagkakataong ito na amin pong nararanasan upang ikay aming purihin, pasalamatan, O Diyos. Salamat na Ikaw ang aming Ama, ang aming Diyos, Panginoon, na laging nandyan para sa amin. Na hindi kami pinababayaan, hindi kami iniiwan, Panginoon. Salamat that You are our joy, You are our hope, You are our victory, Panginoon. Indeed, we are born winners, Panginoon. At sa umagang ito, patuloy naming panghahawakan ang bawat mga pangako mo, Panginoon. Alam namin na Ikaw ang aming matibay na sandigan, our very present help in time of need, Panginoon. Oh, hallelujah. We praise You, we give You honor, Panginoon. Our highest praises to You alone, O God. Oh, salamat, O Diyos. Salamat po, Ama. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo muna po ay tumayo. Ipag-pray natin yung family ni Ma'am She. May sakit kasi ngayon si Time at saka si Anaki. Kaya wala sila. 2 weeks. Second week na ngayong wala sila. Yes, God. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa buhay at kalakasang taglay naming lahat na nandito ngayon. At maging sa mga kasamahan namin sa FB Live. Salamat dahil sa puso namin na ipatuloy naming desire na kapag Sunday ay nasa bahay-sambahan mo kami, pero minsan may mga sitwasyon na hindi po ito pinapahintilutan. Kaya nga po sa oras na to, dalangin namin yung family ni Ma'am She at ni Kuya Levy sa mga sakit at karamdaman. Alam po namin ito ay hindi nagmula sa iyo at hindi mo po ito kalooban. Kaya nga po, in the name of Jesus, inawit namin kanina, in your name, Jesus, there is power, there is healing, O God, and we claim complete healing for Anaki and Time. Lord, salamat dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa bawat isa. Yung protection mo ay aming tinatamasa na yung mga anak. Yung mga circumstances around us, O God, consequences ng kung ano pa man, O Diyos, alam namin na sa kapangyarihan mo, sa grasya at pagpapala mo, ito po ay aming pinagtatagumpayan dahil ikaw na ang unang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. At sa iyong pagkabuhay na maguli, ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa bawat isa sa amin ng power, ang iyong banal na spirito na nananahan sa puso ng bawat isa. Ito po yung patuloy na tumutulong sa amin at gumagabay. Ama, salamat po at dalangin namin ang lahat ng ito. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. So, ngayon ay unang linggo ng February. Kung papaanong sa world, sineselebrate po yung Valentine's Day. Tayo po na mga anak ng Diyos ay patuloy na nagse-celebrate nito. Hindi lamang kapag February 14, kung hindi sa lahat ng araw. Ito po ay araw ng pag-ibig dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Amen po? At alam natin na kung may mga sitwasyon na gustong-gusto man natin pero tayo ay nahahadlangan, na lalo na kung patungkol to sa gawain ng Panginoon, ito po ay hindi galing sa Kanya. Especially, at patuloy nating dalangin na tayo ay mag-claim natin yung katagumpayan na nagmumula sa Diyos. Nang sa ganon, kapag Sunday, tayo po ay nasa church, at dahil limited capacity pa rin tayo, yun pong iba sa atin ay nananatili sa kanilang tahanan. Ganun pa man, alam natin na kapag focus tayo sa Panginoon, yung kanyang mga salita na kanyang inihahayag sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod kapag po Sunday sa iba't ibang simbahan o sa iba't ibang sambahan sa buong mundo,
ay tayo ay nabibiyayaan ng kanyang salita. Amen? At ang salita niya, ito yung nagpapabago sa buhay ng bawat isa, ng kung paano ang ating mga kaluluwa, yung physical natin, hindi pa to perfecto, pero yung ating spirit na perfect ay siyang patuloy na manguna sa bawat isa sa atin. Amen po? So, handa na ba tayong muli yung ating mga puso at ating mga isipan? I-focus natin sa word ni God na ibabahagi sa atin sa umagang ito. Maging yung mga kasamahan natin sa FB Live, nawa yung bawat pamilya ay nagkakasama-sama din. Kung hindi man natin sila nakakasama dito face to face, ay kaugnay naman natin sila sa kanilang tahanan na nakikinig sa kanyang salita, sa salita ng Diyos na ibabahagi sa atin. Amen po? At magandang umaga po uli. Bagong tayong kasama. Ayun, kasama ni Ate Viola. Amen. So mamaya po after the service, bigyan namin kayo po ng time para po makilala ng bawat isa na nandito. Amen po? Yung ano. Kilik ko. Amen. Good morning po. Sa tabi mo, good morning. So, palagi pong mabuti ang Diyos sa ating mga kanikanyang buhay. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na minsan pa meron kaming makapakinig kami ng iyong salita. At ang salita mo ang sa amin patuloy na nag-aayos at ng aming mga kanikanyang buhay. At patuloy pang nahahayag, Panginoon, ang pag-ibig mo sa sangkatauhan. At ito'y nananatili at kailanman hindi po nagbabago. At ito'y aming patuloy na kinikilala sa aming mga kanikanyang buhay na ang pag-ibig na ito, Diyos, ay isang pag-ibig na kung saan ito ay it is a kind of love na unconditional dahil kung paano ang iyong bugtong na anak ay naialay ang kanyang buhay upang ang sangkatauhan magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. At sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy naming ibinubukas ang aming pandinig at ang aming mga puso na magandang mapagtamnan ng iyong makapangyarihang salita. At palagi kaming maasa na meron kang mabuting bagay na ipapahayag sa aming mga kanikanyang buhay. Sa magitan na yung mga salita, nahahayag kung sino ka sa amin, Panginoon. At patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kuya Blue, pakiano yung ano. Sa ating mga kanikanyang buhay, meron tayong mga, paano ba nawawala ang tunog nito? Yan, tanong ko na. May mga dumarating na tayo ay nagkakaroon ng pagkatakot o yung tinatawag nating fear. No? Pero nung nakilala natin ang ating Panginoon, iba na yung fear natin noon. No? Noon, meron tayong takot na nasa dilim ka lang, natatakot ka na. O kaya, yung iba naman na naalala ko noon nung nag-aaral kami,
Yung school namin, malayo. Talagang dadaan ka sa tubuan. So, pagka malapit na kami sa tubuan, takbuhan, hindi lakad. Kasi natatakot kami. Kung ayaw mong dumaan sa tubuan, may choices ka. Dadaan ka sa tubuan o dadaan ka sa sementeryo. So, dalawa yung yung magdadaanan mo. So, umuwi kami kung minsan gabi. Di ba pagka yung mga, meron pa nung tinatawag ngayon, parang wala na yung CAT, yung tawag doon, Citizen, Army Training, no? Noon, meron pang ganun. Ngayon, wala na yung high school, So, siyempre, pagka may activity kang ganun, umaabot ng mga 6 o'clock, 7 o'clock, aabot ka ng ng ganun, especially if you are an officers. So, therefore, uwian kami, gabi na. Okay? Tapos, nag-uusap, saan tayo dadaan? Sa tubuan o sa sementeryo? Sabi niya, sa tubuan na lang. Sabi Sabi yung iba naman, ayaw nilang dumaan sa sementeryo, kasi nga, feeling nila baka merong doon, magsibangon yung mga nandun at sila ay hahabulin. So, may mga fear na gano'n. At ngayon ay hindi na. No? Yung tubuan ngayon, na siya ngayon? Subdivision, ang nandun, puro puro Korean restaurant, puro kainan. No? Pero ngayon, because of pandemic, parang naging siya, ghost town kasi walang mayroon lang mga kainan. Another thing na may pagkatakot, yung pag sobra ng pagkatakot, ano nga tawag doon? Yung, halimbawa, takot ka sa dugo, takot ka sa aso, phobia, yun, phobia. Yung mga pag hindi na normal yung takot mo, nagkakaroon ka ng phobia. Okay? Kung takot ka sa aso, hindi ko alam anong tawag doon, aso phobia ba yun? Yung iba, makakita lang ng aso, talagang maskat kaya yung makagat ng aso? Sino nang nakagat ng aso dito? Yan. 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 Sakit. Ako rin, nakagat nakagat na rin ng aso. Masakit talaga, no? Yung, nag-iigib kami noon, naglalaro kami ng table tennis. Pero bago kanila palaruin, magdilig ka muna para hindi malikabok. Tapos, bago ka dukong mo sa gripo, merong asong tawag ito, tumatahol, nakatali. Tapos, sakto ka lang na makakadaan, hindi ka nila maabot. Sigaw ng sigaw yung aso. Tapos, tinitingnan, nakawala yung isa. Patay, di pa. So, masakit pala yung makagat ka ng aso. Buti na lang yung may-ari ng aso, nurse. Yan. So, ibig sabihin, alam niya yung first aid. Sabi ng nanay, magpasalamat ka, ang anak ko ay nurse. Sabi, at least alam niya yung mga first aid na ganun. Naku, nakagat na nga ako ng aso, ako pang magpasalamat. So, may mga fear na gano'n. Yung iba naman, takot silang sumakay ng yung tayo umikot na gano'n. Yung Chubibo ba yun? Parang Ferris wheel, Yung iba naman, they were thrilled to that, no? Yung iba naman, meron thrill sila yung pag gano'n, yung roller coaster. Parang wala ditong gano'n, Marimat lang dito, peryahan yung ikot-ikot, O kaya yung caterpillar. So, pag piyesta-piyesta, maraming gano'n. Others, they enjoy, pero yung iba, natatakot, sa mga bagay na gano'n, Iba-iba yung thrill, Naalala ko, saan ba tayo pumunta, Sumakay tayo ng spacecraft ba yun? Sa Hong Kong ba yun? Sa Singapore? Sa Hong Kong, nakita mo yung mga labasan, nag-enjoy sila, Siguro masarap din, Nung sumakay, parang tama na, tigil na, spacecraft, Parang nakakatakot din pala, iba yung, yung pakiramdam, But when we get to know Jesus, nagkaroon tayo ng relationship, wala na yung mga ganong klaseng pagkatakot sa buhay. So, it changes, nagbabago. Kaya nga yung question natin, bilang Kristiyano ngayon, lahat ng Kristiyano magsabi ng yes. Ano ba yung greatest fear mo sa buhay ngayon? Bilang isang Kristiyano, di ba? Meron pa rin bang takot o wala nang takot? Meron pa rin, At there's one greatest fear na sa mga mananampalataya sa kanilang mga buhay. Okay. Now, in Psalm, mamaya sasagutin natin, At nawala. Yan.
Sa Psalm 112, verse 1 to 8, sabi dito, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Yung fear yung takot sa Panginoon, hindi yung natatakot ka in a sense na parang kagaya ng pagkatakot ni Adam and Eve nung sila'y nagkamali o nung sila'y nagkasala, na hinahanap sila ng Diyos. At sabi nila, I think that is in Genesis chapter 3. Natakot po ako. Sabi, natakot po kami. Sabi nila. So, dati, wala naman silang takot. Hindi naman sila natatakot sa Diyos. Hindi yung pagkatakot sa Diyos, it is yung a kind of respect, a kind of reverence, no? Yun ang sinasabing mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Now, the same thing, yung pagsunod sa Panginoon o sa utos o sa salita ng Diyos, it is not because out of fear. No? Instead, it is out of love. No? Kaya ka sumusunod, kaya ka gumagawa, kasi ang motivating factor mo doon is that nandun yung love. Kaya nga sabi dito, at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Okay, so nandun yung love na sinasabi natin. Verse 2, ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Sabi niya, Now, sa verse 3, sabi niya, yayaman ang kanyang sambahayan. Sabi mo, yes. Yayaman, pag yayaman, talagang masarap sa tenga. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Verse 4, kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay ng matuwid at puno ng kabutihan, kahabagan at katwiran. Sabi niya, kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag. So, hindi pwedeng talunin ng kadiliman ang liwanag. Diba? Diba, pagka madilim, binuksan mo yung ilaw, nawawala yung liwanag. Okay? So, nawawala yung dilim. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Nawawala yung dilim, kasi merong liwanag. So, meaning to say, palaging panalo yung nasa liwanag. Okay? Now, sabi niya, kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay ng matuwid. Okay? Kaya nakakapumuhay tayo ngayon ng matuwid kasi yung katuwiran ng Diyos ay nasa atin na. Okay? Hindi yung ating sariling katuwiran, kundi yung katuwiran ng Diyos. Ito ay nasa atin na, kaya nakakapamuhay tayo ng matuwid. Amen? So, sabi niya, and then, at puno ng kabutihan, kahabagan, at katuwiran. No? Verse 5, pagpapalain ang taong mapagbigay at nagpapahiram ng walang tubo. Walang nakalagay doon. Nagpapahiram lang. No? At hindi nandaraya sa kanyang hanap buhay. Okay. Verse 6, tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan at hindi siya makakalimutan magpakailanman. Okay? In verse 7, hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Okay? It happens sa inyo. Pag merong masamang balita, what would you feel? Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba kayo parang yung tinext kanina ni Ma'am She? Sabi ko. Yun nga, may sakit sina sabi ko, of course, hindi ko na inulirat, ba yan, So it creates So sabi ko receive God's healing. Tanggapin ang kagalingan ng Diyos. All is well, no fear.
masamang balita, di ba? So, I mean to say, ang kalalagayan mo is that hindi ka matatakot sa masamang balita. Okay? Though, hindi nauubos yung masamang balita. Palaging merong masamang balita. Amen? Manood na lang kayo ng TV, puro masamang balita ang makikita nyo, di ba? Everyday, Everyday meron talagang masamang balita, di ba? Everyday merong namamatay, everyday merong nagkakasakit, everyday merong nai-infect. So, puro masamang balita. Okay? Kahapon buhay, kanina patay. O kahapon buhay, kanina patay. Tama, no? Kahapon, nakakasalamuha mo, later on, nagulat ka lang, patay na pala siya. So may mga masamang balita at hindi ito matatapos sa buhay natin at merong darating talagang masamang balita. No? Kaya nga sabi dito, hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Verse 8, hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niya sa bandang huli, makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban. Amen. So, kaya nga sabi natin, all is well, no fear. So, ibig sabihin, what would you say sa mga sitwasyon na hindi maganda? Tama. Kaya nga, ang isang mananampalataya, hindi siya matatakot sa masamang balita. Okay? Kaya nga yung question natin kanina na bilang Kristiyano, ano ang greatest fear sa kanyang buhay? The greatest fear ng mga Kristiyano ay ang takot na ang salita ng Diyos ay hindi mangyayari sa kanyang buhay. Okay? So, yun lang yung nagiging fear ng mga Kristiyano na baka yung sinabi ng Diyos hindi mangyayari. Baka yung pangako ng Diyos, it will just only plainly promises, pero hindi siya mangyayari. Diba? So, nagiging ganun. That's why, nandito tayo, we are being empowered to the Word of God. Pinalalakas tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos. No? At na kung saan, when it is a Word of God, it will soon come to pass. Pagkasalita ng Diyos, ito ay mangyayari at mangyayari. Amen? So, it is not God's will that we operate in fear. No? Hindi kalooban ng Diyos, nabubuhay ka, pero nabubuhay ka in fear. No? Yung fear to what? Na hindi mangyari yung sinabi ng salita ng Diyos. So, ito lang yung merong pagkatakot na ganito. Meaning to say, mga Kristiyano lang ang merong pagkatakot na ganito kasi patuloy nilang nababasa, patuloy nilang napag-aaralan, patuloy nilang naririnig ang salita ng Diyos. At dumarating kuminsan sa masagi sa kanilang isipan, when situation, environment comes sa kanilang mga buhay, nagkikreate ng fear, nagkikreate ng doubt, baka yung salita ng Diyos na aking nabasa, napag-aralan, baka ito ay hindi mangyari. Okay? So, hindi kalooban ng Diyos na ganun tayo mamuhay. No? Of course, yung ating pananampalataya, yung ating faith sa pag-ibig ng Diyos, it will defeat our emotion. No? Emotion na yung tag nito? When we are in doubt. No? So, meaning to say, don't allow fear. No? Huwag nating i-tolerate yung pagkatakot na to sa ating mga kanikanyang buhay. It's hindi laging okay. No? Yung life in fear, that's not okay. No? Huwag nating sabihin na normal lang yung natatakot ka. No, fear is not normal sa mga mananampalataya. Amen? At kung paano yung faith, sabi natin, it is ito yung ating tugon sa biyaya ng Diyos. Okay? Faith is our response to the grace of God. No? So ito yung biyaya ng Diyos, namatay si Kristo para sa lahat, and then our faith is our response doon sa mismong ginawa ng Diyos. No? Now, the opposite of faith is fear. Amen? So, yung pagka faith, yung response, naniniwala ka. Pagka yung fear, hindi ka naniniwala. So, pagka merong faith, walang fear. Pagka merong fear, walang faith. Because,
ikaw ay naniniwala. Say amen. So, yung pagkatakot, hindi ito galing sa Diyos. Okay? Kaya pagka natatakot ka, Lord, thank you for this fear. Lord, godly fear ito. So, yung pagkatakot, ito ay hindi po galing sa Diyos. And God is not responsible na doon sa pagkatakot na meron ka. Okay, yung pagkatakot na sinasabi natin, pagkatakot sa Diyos, ito yung pagrespeto, paggalang sa Panginoon. Hindi yung nandun tayo ay natatakot. Say amen. In Psalm 112 verse 7, sabi dito, they will have no fear of bad news. Ito yung kanina. Tinranslate natin in English, sabi niya. Sabi niya, they will have no fear of bad news. Sabi niya. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Okay? So, hindi pwedeng pagsamahin yung fear at saka hindi rin pwedeng pagsamahin yung faith. Okay? If you have faith, no fear. If there is fear, no faith. Meaning to say, tawag nito, parang yung fear gumugulo sa faith. Parang kino-contaminate niya, sinisira niya ang iyong isipan na merong pananampalataya. Okay. In ASND, sabi niya, hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, kung sino ang pakikinggan mo ay nakaka-impluwensya sa kung paano tayo mag-isip. Okay? So, a matter of kung ano ang pakikinggan mo. Okay? Parang pag nakikinig ka ng balita, di ba? Bakit sa channel na ganito ang balita? Sa channel na ganito rin ang balita. Tuloy ayaw mo nang makinig ng balita kasi pare-pareho lang ang balita. So, they create something in us. But most of the time, it creates us fear. No? Pagka yung mga balita na to, kaya nga sabi natin, kung sino at kung ano ang pakikinggan mo, ay nakakapag-impluwensya sa kung paano tayo mag-isip. Okay? Sa pamagitan ng ating napapakinggan. Kaya nga, nasa sayo lang yan, sabi natin, kung matatakot ka o mananampalataya ka. And faith and fear, parehas ang pinagmumulan. Okay? Kung titingnan mo of course, it's your choice. No? Yan ang sinasabi natin, free will. No? Nasa yung sariling pagpapasya. Okay? Nasa iyo palagi yung pagpili. No? Meron dumating na sitwasyon, hindi maganda. Nasa iyo, matatakot ka ba? O maniniwala ka, mananampalataya ka sa sinabi ng Diyos patungkol doon sa sitwasyon na iyong kalagayan. Kaya nga ito yung dahilan bakit natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos mismo, ito ay buhay. Okay? So, pagka merong, sabi natin kanina, hindi magandang balita, pwede kang matakot o pwede kang hindi matakot at maniwala ka doon sa sinabi sa'yo ng ating Panginoon. At sabi nga natin, faith and fear, parehas ang pinagmumulan. Faith cometh by hearing, Romans chapter 10, verse 17, di ba? Dumarating ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. So, what is the source of faith? Hearing. Ngayon, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. This is the source of faith. No? Pag nabasa nyo, napakinggan nyo ang salita ng Diyos, that is faith. No? So, I mean to say, pinaniwalaan mo, narinig mo, and then you believe. Amen? So, dumarating ang pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At kung titingnan nyo, dumarating din ang pagkatakot sa pamagitan ng pakikinig ng masamang balita. Di ba pag nakapakinig ka ng masamang balita, kayo ba yung natutuwa? I don't think so. Di ba? It creates us fear. Di ba? So, parehas. Parehas ang pinagmulan. Alam mo si namatay ba? Sabi mo. Of course, it creates sa'yo, di ba? Kasi baka mangyari din sa'yo yan. Parang ganun, di ba? So, both of them, parehas sila ng pinagmumulan. No? Parehas doon sa iyong pakikinig. No? So, faith cometh by hearing and hearing the word of God. And then, yung fear din dumarating
sa magitan ng pakikinig, no, ng hindi magandang balita. So, maaring pakikinig doon sa kaaway, pakikinig sa dyablo, kung paano si Eva, nakinig siya doon sa dyablo. Okay? So, of course, dumating ang kasalanan, and that sin, it creates fear sa kanilang mga buhay. Okay? So, the same thing, yung pananampalataya, para bang it is impossible to please God without faith. Yes or no? Yes. If you want to please God, you need faith. Okay? Now, if you want to please the enemy, you need fear. Meaning to say, if there's fear in you, God is not pleasing. If God is not pleasing, sinong napi-please? It's the opposite. Amen? So, parang parehas lang sila, di ba? Now, kung papaanong kailangan ng Diyos ang pananampalataya upang maganap ang kanyang salita, si Satan man pagkatakot upang maganap yung kanyang hangarin. Okay? So, ano ang hangarin ng kaaway sa ating buhay? Jesus said, I came so that you might have life and have it abundantly. And the enemy came to kill, to destroy. Amen? Sirain, wasakin. That is, yun ang hangarin ng kaaway sa ating mga kanikanyang buhay. Wala siya kasing laban sa Diyos, wala siya kasing kapangyarihan sa Diyos. No? Kaya tuloy, yung nilikha ng Diyos, ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Kasi kapag nasaktan niya yung nilikha ng Diyos, para bang nasasaktan na rin niya ang lumikha dito. Amen? But the truth is, yung ginawa ni Kristo para sa atin, na wala ng kapangyarihan ngayon ang dyablo sa ating mga kanikanyang buhay unless you allows him. Yung mga suggestion niya, yung mga bulong niya, yung mga pandaraya niya, yung mga sinasabi niya, pinaniwalaan mo. It's ikaw na ngayon. No? But the truth is, pag ayaw mo, sabi natin last Sunday, ay ayaw mo. Amen? But even in the good things na ginagawa natin, sometimes our motivation is not out of love, but out of fear. Yung mga magaganda at mabubuting ginagawa natin, kung minsan, dahil natatakot lang tayo. Hindi tayo yung kasi gusto natin. Kaya nga, importante yung love. Nandun yung gusto natin ito, yung ginagawa natin. Amen? Sold out tayo. No? Halimbawa, you go to church every Sunday. Lahat ng nandito every Sunday magsabi ng yes. Diba? Pagka, yung iba, kaya sila pumupunta sa church every Sunday kasi natatakot sila pagka wala sila sa church, baka may masamang mangyari. O yan, wala ka kasi sa church, nag-beats ka kasi, yan tuloy nangyari sa'yo. O, di ba? So sometimes you go to church not because you love it, simply because natatakot ka, baka may masamang mangyari. Linggo, dapat nasa church ako, sinabi ko na sa inyo sama-sama pa ako sa inyo Diba? So pumupunta ka nga sa church not because you love to go to church, diba? Kundi merong fear, baka may masamang mangyari. So meaning to say, that is not the right motivation. Amen? Merong fear, kaya tuloy pagka wala ka sa church, takot na takot ka. Hindi ka makakilos, hindi makagawa. The right motivation, you go to church because you want to see the revelation of God in your life. And you love to. Hindi ka napipilitan. No? Instead, you go to church, you enjoy in the church. Hindi yung nasa church ka na, pumunta ka na, nainip ka naman. Ang haba-haba ni pastor, parang gano'n. Di ba? So you go to church because you love to go to church. Amen? Hindi yung out of fear, no? Okay. O isa pa na ginagawa mo maganda, mabuti, wrong motivation, no? You give, di mo? Halimbawa, you give, kaya ka nagbibigay, para walang curse, para walang sumpa na dumating sa aking buhay, di ba? So wrong na naman yung yung motive mo, no? You give because you love God. Amen. Hindi yun, kailangan ko magbigay, kailangan ko ibawin tithes ko, baka malugi yung negosyo ko, baka merong mangyaring hindi maganda sa aking trabaho. Wrong motive. You give because you love. You love God. Amen. Hindi siya yung kinakailangan. Kasi pag kinakailangan, it is out of fear, no? Baka magkaroon ng malas yung buhay ko pag hindi ako nag-tithes, di ba? Kaya tuloy itong nangyayari sa buhay ko
Kasi hindi ako nag-touch, hindi ako nagbigay. So you do it out of fear pala. Hindi because you love to. Malaking pagkakaiba. Yung gusto mo, merong pag-ibig kaysa merong pagkatakot. Amen. O yan, kaya ka hindi ka na-promote ngayon kasi hindi ka na nagta-touch eh. Sabing ganun. Diba? So wrong ano. You love to. Amen. It is part of your worship. Nakukumpleto yung pagpupuri at pagsambung sa Diyos sa magitan ng pagbibigay na, sabi nga natin, hindi napipilitan. Amen. Because you love to. Amen. So magandang ginagawa mo, pero the motivation is not love sometimes. Sometimes the motivation is fear. You pray, di ba? Lahat ng nanalangin magsabi ng amen. Okay. Kaya ka nagpipray, kaya gusto mo upang sa gayon, upang palaging ligtas, kaya ka nagpipray upang sa gayon wala nang magkakasakit, na kaya ka nagpipray para magiging matagumpay ang buhay ng aking mga anak. So, pag hindi ka nagpray, paano hindi mangyayari 'yon? Amen? You pray because you have a relationship with Jesus. Amen. Hindi yung hindi ka lang nagpray, naku, baka may mangyari sa aking mga anak. Hindi ka lang nagpray. Amen? So you are praying, nagpipray ka nga, pero your motivation is fear. O yan, di ka kasi nagpray, tuloy na flat ang gulong mo, yan. O, sa pagdadrive mo, yan, nasira ang sasakyan mo, di ka kasi nagpray eh. Di ba? Kaya tuloy, pray ka, pero nagpipray ka out of fear. Amen? Tama po ba? Amen? Lahat po na magsabi po ng yes. The motivation is love. Not out of fear. Lahat po ng nakaunawa, magsabi po ng amen. Look at Job. Job 1, sabi dito. Verse 1 to 5. Look at the life of Job. No? May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz. Okay. Nang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan ang pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Okay ba si Job? Okay siya, di ba? Matuwid, walang kapintasan ang pamumuhay, maayos ang buhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Verse 2, mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Okay? Masaya ang buhay ni Job. 10 ang anak. Di ba? Sinong anak sa dito? 10. Naalala ko yung pinunta natin sa pinag-birthdayan, tsaka dedication ng bahay, sina Kuya Bal. Ilan ang anak niya? 12 ang anak ng hindi si Kuya Bal, kundi yung magulang niya. 12 silang magkakapatid. Okay. Tapos, magkasing edad lang sila ni Ma'am Weng. Oh. Si Ma'am Weng, anak niya, 3 lang, no? Siya, 12. Di ba? So, sa bagay, nung unang panahon yata, the more, the merrier. Sabi nila kasi noon, yung konti at saka marami, parehas lang yan, makakaraos din yan. Pero ngayon, hindi na ngayon. No? Mahirap makaraos ng, yun nga ang 3 ngayon, 4, ang dami na, di ba? Kung minsan, 2 lang, ang dami na, no? Kaya tuloy, minsan 1 lang. No? Pero noon, pwedeng marami. Of course, yung life noon at saka yung life ngayon, malaking pagkakaiba. Siyempre, pag marami, masaya, maganda. Pero kailangan maitaguyod mo sa biyaya ng Diyos ng maayos. Okay? Hindi yung 10 nga, o ikaw pagkatapos mo ng college, ikaw naman ang susunod, grade 1 ka na. So, pangalawa. Yung pangatlo, o pagkatapos ng college ng isa, ikaw na naman, grade 1 ka na. No? Parang hindi sila magsasabay, di ba? Parang patapusin mo na yung isa, tapos yung sunod. O, paano yung pang-10? Di ba? Wala na, nag-aaral pa rin. O, di ba? Pero dito, sabi niya, mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Sabing ganon. Then, ang mga pag-aari naman niya ay 7,000 na tupa, 3,000 na kamelyo, 500 pares na baka,
at 500 ang kanyang asnong babae. Ano yung asno? Parang asnong babae. Oh, ibig sabihin walang lalaking asno, no? 500. Siguro baka pag lalaki, no, pinapamigay. No? O, maliit na kabayo daw, sabi ni, ni Julie. No? Now, marami ang kanyang alipin. Siya ang pinakamayaman. Saan? Sa silangan ng Israel. Okay? So, malaki ang lupa niyan. Imagine, meron kang 7,000 na tupa. Okay, imagine. Dami nun, di ba? Meron kang 3,000 na kamelyo. At saka 500 na 500 pares na baka. Ibig sabihin, 1,000. Di ba? So, tapos, yung mga, then in verse 4, look at verse 4. Nakaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halinhinang maghanda sa kani-kanilang mga bahay at inaanyayahan nila dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. Okay, so party-party, di ba? Noon, party-party ngayon, may party-party din noon, di ba? Sabihin, tawag nito, maghanda. Okay, so yung paghahanda noon, meron pa rin paghahanda ngayon. Now, look at verse 5. Tuwing matatapos ang handaan, okay, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Siguro inisip niya, yung kanyang mga naglasingan ng mga to, kasi handaan, di ba? Kaya nag-inuman sila, di ba? Kung anong pinagagawa nila. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya. Dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Ito ang palaging ginagawa ni Job. Okay? So, every time na merong handaan, anong ginagawa niya? Lagi siyang naghahandog. Meaning to say, ginagawa niya, naghahandog siya, nananalangin siya, out of fear. Kasi ang iniisip niya, baka yung aking mga anak. Sinasabi niya, di ba? Naisip niya, baka magkasala ang mga ito at kanyang baka nakapagsalita ng masama, di ba? Baka may ano-ano yung mga nasabi. So ginagawa niya, not because Job gusto niya, kung hindi, merong fear. Okay? Upang sa gayon, pag nagandong siya, alam niya, pag ginawa niya yun, napatawad na yung kasalanan ng kanyang mga anak. No? So, paulit-ulit palaging ganun, gumagawa siya na merong fear sa kanyang buhay. Diba? So, now, of course, if our prayer, hindi siya based in faith, meaning to say, it's on the opposite. It is based on fear. Okay? So, when you pray, not based on faith, of course, di ba nagpipray tayo, believing na sinagot na ng Diyos. That is based on faith. Tama? Hindi yung nanalangin ka at the back of your mind, naririnig kaya ako ng Diyos. Okay? So, yung motivating factor niya, kaya niya ginagawa, is out of fear, not out of faith. No? At ito pa naman ay ginagawa niya on a continuous basis ng kanyang buhay. Kaya pagdating doon sa verse 25 to 26, anong nangyari? Ang kinatatakutan ko'y nangyari sa akin. No? Wala akong kapayapaan, katahimikan, wala akong kapahingahan, walang pawang kabagabagan ang nararanasan. Diba? So, sabi niya, ang kinatatakutan ko yung nangyari sa akin. No? Ano yung nangyari sa kanya? Naubos. In chapter 1 and chapter 2, naubos. No? Naubos yung kanyang mga halaga, tawag ito? Naubos yung kanyang mga tupa. Ito yung nag-report yung kanyang mga katiwala. No? Pagdating ng katiwalang isa, dumating na naman yung isa. Dumating naman yung isa, naubos lahat ng kanyang mga alaga. Naubos yung 7,000, naubos yung 5,000, naubos yung 500. At naubos yung 10. Yun ang kanyang mga anak. Okay? So, yung kinatatakutan niya, anong nangyari? It happened. Yung kanyang kinatakutan.
It's based on fear, not based on faith. So therefore, what happened? Chances, nangyari yung kanyang kinatatakutan. Kaya tuloy pagka may situation sa ating buhay, sabi ko na, nangyari na, yan na, sinasabi ko. O, di ba? So, meaning to say, yun yung, kung minsan, yung pagkatakot, ito ang nagbubukas, no, is the opening the door, no, yung mga bagay na kinatatakutan mo, upang sa gayon, ito ay mangyari sa iyong buhay. Okay? Kaya tuloy makasabi ka, yung sa salita natin, sinabi ko sa iyo, mangyayari. Kinatatakutan mo pa lang, ito ay nangyari. Okay? So, sabi niya, kaya nga bilang mga Kristiyano, huwag nating hayaan, huwag nating itolerate. We have to be careful not to tolerate fear in our lives. Amen. Hindi yung pag kumatok, pagbuksan, hindi. Pag kumakatok, you have to resist. You have to reject. You have to condemn it. Pagka meron sumaging pagkatakot, ano ang gagawin natin? You have to resist it. Kaya nga pagdating sa Timothy, chapter 1, verse 7, sabi dito, TPT, for God will never give you the spirit of fear. Hindi galing sa Diyos yan. For God, sabi niya, will never give you the spirit of fear. Instead, but the Holy Spirit, who gives you what? Who gives you mighty power, love, and self-control. Yung self-control dito is the revelation, light, or instruction. Yun ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So yung takot, that is not ito galing sa Diyos. Kaya ang sabi natin kanina, what is the greatest fear ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano? Yung pagkatakot na yung sinabi ng Diyos ay hindi matutupad. So therefore, anong gagawin natin? We have to believe the Word of God. That Word of God, it will soon come to pass sa ating mga kani-kanyang buhay. Say amen. Okay. Sabi niya, God will never give you the spirit of fear. Sabi sa katabi mo, huwag kang matakot. No fear. Sabi natin, all is well. Sabi niya, no fear. Hindi na tayo natatakot. Dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos sa ating mga kani-kanyang buhay. Though bad news came, may dumating na masamang balita, no fear. All is well. Amen. Parang yung widow, di ba? Nalaman niya yung kanyang anak na matay. Pero nung sinabi niya, hindi dahil patay, kundi sinabi niya, all is well. Di ba? Ibig sabihin, hindi ganun kadali na masasabi mo ito. No? Now, in Mark chapter 4, verse 35 to 41, merong pangyayari sa mga disciples at saka si Jesus. Sabi sa verse 35, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. So what is the instruction? Punta tayo sa kabila. Okay? Ano ba yung lawa? Lawa. Ano yung lawa? Punta tayo dun sa kabila. Parang ganon. Parang nandito sila sa isla na to. Punta tayo dun sa kabila. Ayan, parang ganon. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May bangkaring sumunod sa kanila. Okay? So marami pang sumusunod. So ang ginawa nila, iniwan na nila ang mga tagasunod niya. Ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. So sumakay na sila, sumakay si Jesus, sumakay na din sila. Okay, mga disciples. Now in verse 37, sabi niya, habang naglalayag sila, anong nangyari? Biglang lumakas ang hangin. Okay? Hinampas ng malaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Okay? Verse 38, anong ginagawa ni Jesus? Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ay, pillow siya, Talagang, hindi ko alam, higaan siguro yung pillow niya, Sabihin, uso na pala yung unan nun, May pillow na, Iba lang yung pillow ngayon at saka yung pillow noon, Ginising siya ng mga tagasunod niya, Guro,
malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Okay? So si Jesus, natutulog siya in a pillow, at yung, tawag nito, yung mga disciples, natatakot sila. Kaya ginising nila si Jesus. Tama? Hindi sila natatakot kay Diyos, huwag mong gisingin yan. Master natin yan, di ba? Meaning to say, matindi yung takot, di ba? Parang may boss ka sa opisina, di ba? Si boss tulog, huwag mong gisingin. No? Parang yung yung isang kliyente ko, no? Nag-send ako ng bill, no? Kasi instruction niya sa akin, Ed, punta ka lang sa bahay, send me, dalhin mo lang yung bill. Okay, doon sa ginawa. Siyempre ako naman masunurin, Lalo na pag bill, masunurin ako, sinabi mo sa akin na So, dala ko yung Re, nakiwagkwentuhan mo na ako. Hindi naman ako masyadong maaga, Yung tamang oras lang, Baka kasi may kultura na huwag kang maningil sa umaga ng maaga o kaya huwag ka rin maningil sa gabing-gabi. Di ba? So, iba yung culture. So, dumating. Pagdating ko, kwentuhan mo na ako. Sabi niya, naku, sabi niya, tingnan ko si boss, baka tulog pa Akyat niya. Tapos makyat siya, sabi niya, ibig sabihin tulog pa. Hindi, ginising. Siyempre, na lang ako, balik na lang. Kasi, nakakaya naman na gisingin. Kasi, hindi daw ginigising ang boss. Diba? Let the boss na siya, gumising siya, sa kanyang, on his own. So, bumalik na lang ako. Okay. Of course, tapos tinext naman ako. Nagalit siya sa kanyang mga Di ba sabi ko na bakit hindi niyo ako ginising? Diba? So, ibig sabihin, may takot yung mga empleyado na gisingin. Pero dito, yung sitwasyon, hindi sila natakot kay Jesus. Diba? Pwede naman sila, wag niyong gisingin. Tulog si Jesus. Wag niyong gisingin. Pero yung takot nila sobrang tindi, ginising na niya ng mga disciples. Ibig sabihin, mas matindi yung takot nila doon sa sitwasyon kaysa takot nila doon kay Jesus. Kasi hindi ganong klaseng paglilingkod ang na-introduce niya. Hindi natatakot talaga. So, sa tindi ng sitwasyon, ginising nila si Jesus. At ginising nila, sinermonan pa. Anong sabi nila? Baliwala bang ba ito sa'yo? Diba? Matindi naman yung mga disciples na tayo. Ginising siya ng mga tagusunod niya. Guro, sabi niya, malulunod na tayo. Sabi niya, bali, wala lang ba sa inyo? Sabi niya. Diba? Wala bang yan? Of course, we know the story. Pagdating, kaya bumangon si Jesus, masunurin, bumangon si Jesus. Natakot sa mga disciples, di ba? At pinatigil ang hangin at ang alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo, tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat, di ba? So, of course, ginising nila dahil doon sa tindi ng takot nila, Bakit kaya hindi nila, nung binabasa ko ito, sabi ko, bakit kaya hindi nila naisip yung mga disciple na, total tulog si Jesus, tulog din tayo? Diba? Matindi yung takot, diba? Na kaya ginising nila, Hindi nila naisip, ay tulog siya, tulog din tayo. So parang kaya, kundi it's the opposite yung kanilang diba? So, hindi nila minodel. Kung tulog si Jesus, okay lang yan. Tulog lang tayo. That's faith, actually. Di ba? Pero, because of the fear, tumindi yung fear nila. Hindi nila naisip, tulog ang boss, tulog din tayo. Para pag nagtatrabaho, pag tulog ang boss, tulog muna tayo. Tulog siya. Tuloy na unang gumising ang boss hindi na oras ng pahinga, ba't gising pa kayo? Di ba? Baka tulog pa kayo. O bakit tulog pa kayo? Di ba? But the circumstances is not
favorable. That's why nag-create ng fear sa kanila. No? Maybe the enemy uses the boat kasi gewang-gewang na yun siguro. Yung boat tapos may storm, malakas na yung hangin. Diba? So yung circumstances hindi favorable. So sa nakikita nilang panlabas, it affects them inside of them. Nagkaroon ito ng hindi na ito maganda, and then they try to go to Jesus. Okay. At nakita naman nila yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya bumangon si Jesus, pinatigil ang hangin, sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Now look at verse 40. Sabi niya, itong matindi na sinabi niya. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya sa akin? Sabi niya. In King James Version, sabi niya, and he said to them, why are you so fearful? How is it, sabi niya, how is it that you have no faith? Kuya Blue, pakitanggal mo nga yung Okay. Merong lumabas. Okay. Kanina pa yan, sabi niya. Ako rin, sabi nila, nakikita ko yan. Sabi niya, and he said unto them, why are ye so fearful? How is it that you have no faith? Okay. Para sinasabi ni Jesus, pagka merong fear, walang faith. Tama? Kasi sabi niya, and he said unto them, why are you so fearful? Okay. Bakit kayo natatakot? How is it that you have no faith? When there is the presence of fear, no faith. When there is the presence of faith, no fear. Hindi pwedeng mag-overlap. Hindi pwedeng magsama. If you are in fear, you are not in faith. If you are in faith, if you have faith, mean to say no fear. Amen? Hindi sila pwedeng, hindi sila pwedeng magsabay. Kaya nga yung sinasabi nating, kung natatakot ka, meaning to say, wala yung pananampalataya. Kasi napalitan ito ng takot. Kung paano sinabi ni Jesus, let us go to the other side. Punta tayo dun sa kabila. That is the word of Jesus. Let us go to the other side of the lake. Sabi niya. Meaning to say, yung sinabi niya, hindi ba makakarating doon? Amen? So, in the midst of the journey, nakalimutan nila yung sinabi ni Jesus. Ibig sabihin, kahit bumabagyo, malakas ang hangin, because they believed yung sinabi ni Jesus, makakarating sila doon. Because the word of Jesus said, let us go to the other side of the lake. Amen? Sinabi niya yun, so therefore, makakarating. Kasi sinabi niya. Pero dahil may mga problema, may mga bagyo, akala nila hindi makakarating. But the truth is, nakarating ba sila? Of course. Nakarating sila. Naturuan lang sila ng matinding pagtuturo ng ating Panginoon. Amen. Now, in verse 41, takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Hindi pa sila na-amaze, di ba? Natatakot pa rin sila, di ba? Doon sa mismong ginawa na niya. Okay? So, takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Amen. Sometimes nandun yung takot na na-create ng storm, na-create ng hangin, na-create ng bagyo, no? Those are circumstances sa buhay. Na wala rin naman pinagkaiba sa nangyayari sa ating paligid. Amen. Natatakot tayo sa tawag nito. Para yung nanay ko, sabi niya, ayaw niyang pumupunta sa doktor, sa ospital. Kasi pag inubi lang siya, COVID. Sabi. Kaya tayo natatakot siya na konting ubo lang, COVID na kagad. Kaya tuloy, gusto mo ng ubo, di ka makaubo, talagang nangangati lang na lamon, di ka makaubo, baka tinginan lahat sila sa'yo.
So it creates fear, ano? Kaya nga that's why this pandemic, it creates fear sa mga tao. At hindi lang sa Pilipinas, even worldwide. Okay? Malaking hangin, sabi niya, malaking bagyo na dumarating. So it creates fear, ano? But there is a promise. Psalm 91 verse 9, 11. Sabi natin, dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-tasang Diyos na aking tagapagtanggol. Verse 10, ano sabi dito? Walang kasamaan, walang kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Amen? Verse 11, dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Amen. That is the word of God. Amen. Sabi mo, salita ng Diyos yan. Sabi niya, walang kasamaan, sabi niya, walang kalamidad, o anumang salot ang darating sa iyo o sa iyong tahanan. Sabi niya, amen. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Walang pinagkaiba yan sa sinabi ng Jesus sa mga disciples, let us go to the other side of the lake. Word of God. Amen? They follow, but in the midst of traveling, nagkaroon sila ng fear. So the same thing, this is also a word of God. In spite of nangyayaring circumstances, in spite of ng mga balita na nakikita natin ng mga nangyayari sa ating mga buhay, but there is a promise. Walang masamang mangyayari sa iyo. Sabi mo sa katabi mo. Walang masamang mangyayari sa iyo. Nilaksan ni Ma'am Weng, baka hindi marinig ni Lola, walang masamang mangyayari sa iyo. Di ba? Laging kinakabahan. Always, walang masamang mangyayari, no? So, meaning to say, don't tolerate fear. Huwag mong hayaan yung takot. Sabi nga natin, yung fear, parang, pinopoison niya yung faith. Because of fear. Amen. Don't tolerate fear. No fear. All is well. Amen. Yun ang pananampalataya. All is well. Huwag tayong matakot. No? Walang kasamaan. O ano ba sabi niya? Kalamidad. O anumang salot ang darating sa'yo o sa iyong tahanan. Amen. Wala. Amen. Kaya nga yung motivation mo ngayon, it is not fear. Ang motivation mo is that ganun na lamang yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. That is our motivating factor. Say amen. Huwag nating hayaan yung fear to rob your faith. Say amen. Sabi natin kanina, when faith is absent, fear is present. Pag merong fear, walang faith. Pagka may faith, no fear. Saan ka? Ano ang pipiliin mo? That's why it is so important to feed our mind with the Word of God. Because the Word of God, it creates faith in us. Amen. So, kasi, diba sabi natin last Sunday, a matter of exposure. Diba? Nadidevelop yung character na meron ka, nadidevelop kung anong nasa isip mo, kung saan mo ine-expose ang sarili mo. Amen. So, importante how you expose yourself. When you expose yourself to the Word of God, then faith cometh by hearing the Word of God. Lumalaki, tumitindi ang pananampalataya. Why? Because you expose yourself to the Word of God. Amen. When you expose yourself to the Word of God, there is faith, no fear. Amen po. Lahat po ng nakauna, magsabi po ng yes. Kailangan mawala at matalo natin yung mga lagi na lang tayong napapanik. Sabi nila, panic lang, walang buying. Kasi walang pang buying. The same panic pa rin yun, di ba? Natatakot, di ba? Akala natin natural lang to, di ba? Akala natin natural yung natatakot. No, that is not natural. Because you are son and daughter of God. Fear is not natural sa mga Kristiyano. Amen. Pagka dumarating, kaya nga of course, yung hindi siya natural, dumarating siya from outside in. Dumarating yung takot sa nakikita mo sa yung environment,
sa nakikita mo sa circumstances and then nagdudwell ka doon, nagkikreate ng fear. Nakita mo yung alon, nakita mo yung hangin, nakita ng mga disciples, malakas ang bagyo, it creates them fear. Amen? Nawala sila dun sa sinabi ni Jesus, let us go from the other side of the lake. Nakalimutan nila yung sinabi ni Jesus. Dahil sa circumstances na nakita nila. Kaya tuloy nawala lahat. Yung narinig nating salita ng Diyos, nakita mo lang yung paligid mo, yung mga pangyayari nawawala. Amen. Kaya nga importante yung how much you expose yourself to the Word of God. Di ba kung saan mo ina-expose ang sarili mo, nagiging ganun ka na rin. Amen. Kaya nga, you have to think of it. Kung saan mo gugugulin ang panahon mo. Saan mo gugugulin yung oras mo. When you expose yourself to the Word of God, faith comes. And then, no fear. Question, pwede bang hindi na matakot? At kung dumarating, anong gagawin? Oh, good question again. Diba? Oh, natatakot po ba kayo? Dumarating? At pagka dumating, ano yung gagawin? Wala lang? Meron. Sabi ni Romel, kalma lang. James 4:7, the Passion Translation, sabi niya, so then, sabi niya, submit yourself to God. In TPT, sabi niya, so then, surrender to God. Stand up to the devil and resist him, and he will turn and run away from you. May gagawin? Meron, sabi niya. So then, surrender to God. That's faith, diba? Stand up to the devil and resist him, and he will turn away and run away from you. Sa Tagalog, kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang dyablo at lalayo siya sa inyo. So therefore, when fear enters, when fear came, you have to resist it. Kaya nga sabi natin kanina, don't tolerate. Kasi pag tinolerate mo, mapopoiso ng faith. Kasi hinayaan mong matakot ka eh. Though fear knocks on the door, huwag mong pagbuksan. Amen. At anong ginagawa? Huwag mong hayaang kumakatok, itaboy mo. Amen. Diba? Baka kasi mag-isip-isip ka, sa kakakulit. Sige nga, buksan ko na nga. O yun, it creates fear. There is an act na gagawin. You have to resist. Ano sabi niya? Resist the devil and he will flee and he will turn away from you. You have to condemn. You have to resist. You have to condemn. Ano pa? You have to rebuke. Ano sabi nating inawit kanina? There is a name. Love is the name. What is that love name? Jesus. There is a name, joy. What is that name of joy? Jesus. There is a name, victory. Ano yon? What is that name? Jesus. Amen. Kaya nga yung question kanina na balik-balikan natin, pwede bang hindi na matakot? Ang sagot, yes. Amen. At kung dumarating, anong gagawin? You have to rebuke, you have to condemn, you have to resist. That is an action na gagawin mo. Say amen. Paano? 1 John 4:18. Sabi dito, there is no fear in love. Hallelujah. Amen? There is no fear in love. But perfect love drives out fear. Hallelujah. Because, sabi niya, fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Oh. Amen? There is no fear in love. Amen? Pagka alam mong mahal ka, hindi ka mag-aalala. Kasi mahal ka eh. Amen? Parang yung babae, hindi nag-aalala. Parang si Steph, hindi siya nag-aalala kay Leanne. Bakit? Alam niya, mahal siya ni Leanne. Tama ba yun, Leanne? Di ba? Si Aya, hindi siya nag-aalala. Kahit gwapo yung kanyang asawa, hindi siya nag-aalala. Tumingin na kayo, wag nyo lang kukunin. Di ba? No fear. Kasi alam niya, mahal eh. Tama? Pag alam mo, mahal ka, no fear. Hindi mag-aalala. Amen? Kaya nga sabi niya, there is no fear in love. Okay? Kaya pagka natatakot ka,
O, walang pagmamahal yun. Kung alam mong mahal ka ng Diyos, ba't ka matatakot? Hallelujah. Amen. Namatay nga siya para sa'yo eh. Yung kasalanan mo, kinuha niya eh. Ikaw sana mamatay, pero siyang namatay. Ikaw sana nasa krus, pero siyang nandun sa krus. Walang question, walang sabihin, tanggalin mo sa iyong kaisipan na hindi ka mahal ng Diyos. Pag alam mong mahal ka ng Diyos, no fear. Amen? Di po ba? Sinasabi mo mahal ako ng Diyos. Ba't ka natatakot? Alam mo palang mahal ka ng Diyos. Diba? Kasi ano sabi niya, there is no fear in love. Pag alam mong mahal ka ng Diyos, no fear. Amen. Kahit marami pang nangyaring circumstances in your environment, circumstances na dumarating sa buhay mo, pagka alam mong mahal ka ng Diyos, not a single second of doubt that will come in your mind of fear because you know that God loves you. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ano sabi niya? Perfect love drives out fear. Ano yung perfect love na yun? That is the unconditional love of God. Diba? Ito yung pagmamahal na walang kondisyon. Kaya nga sabi ko kanina, pag alam mong mahal ka ng Diyos, alam mo yon, that is perfect love. Amen? Ano sabi niya? There is no fear in love, but perfect love, ano sabi niya? Drives out fear. Amen po. Kaya, rebuke. Ano sabi natin kanina? Condemn. Resist the devil, and he will flee from you. Meaning to say, when fear knocks, you have to close your mind. You rebuke, you resist it. Use the name of Jesus. The name of Jesus is so powerful. Amen. So, love is the name. When you use Jesus, meaning to say, love is the name. Teka muna, sabi mo, God loves me. And I know it. Hindi yung, mahal ako ng Diyos, pero hindi ka sigurado. Amen. Kailangan alam mo na mahal ka ng Diyos. Amen. Diba, pag alam mong mahal ka, parang yung naalala nyo yung bata pa kayo, binubuli kayo ng iyong kaaway, tinawag mo yung kapatid mo. Diba? Hindi ka na natatakot. Why? Diba, lookid mo, nandito ang kapatid ko. Diba? Diba? Yung binubuli ka, diba? Tapos, tinawag mo yung kapatid mo, sige, makikipaglaro ka na yun. No fear. Bakit? Nakabantay yung kapatid mo eh. Nasa likod di ba? Walang bully-bully dyan, di ba? Why? You depend. Amen? Amen? So, kahit ano man dumating sa buhay natin, hallelujah. Amen? Hindi lang kapatid. Amen? Ang nasa iyo, nakatingin sa iyo. In fact, your Father in heaven is right beside you. Hindi lang right beside you, inside of you. So therefore, no fear. All is well. Sabi nga natin. Why? Kasi nandun yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, sabi natin, ito yung pinakamakapangyarihan sa lahat. That perfect love. Perfect love drives out fear. Sabi nito, because fear has to do with punishment. Diba? Kaya tuloy, pagka fear ang nasa isip, ang inaamo doon, parusa yan eh. Diba? Parang hindi masaya. No? Living in fear. Hindi masaya yon. Amen. Mas maganda, you're doing it because out of love. You go to church because you love to. No? You pray because you want to have fellowship with Christ. You give because you are so thankful doon sa ginawa ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sumingit man ang dyablo, you have an arm. There is no weapon shall form against us shall prosper. Amen. Walang magagawa ang dyablo. But of course, the battlefield is always in the mind. It's only in the mind.
That's why, makapture natin, sabi natin, there is no fear in love. But perfect love drives out fear. And sabi dito, the one who fears is not made perfect in love. Kaya yung taong natatakot, hindi niya naintindihan yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Every time na ikaw nagkakaroon ng takot, para mong sinasabi sa iyong sarili na you don't really understand the unconditional love of God. When you simply understand the unconditional love of God, oh, hallelujah, no fear. Masarap kaya yung mamuhay na walang pagkatakot. Amen? You will not enjoy life if there is fear. Amen? Kasi paglabas mo na lang, oh, in danger na yan. Amen? Kaya nga tuloy, pag nagpipray tayo, paglabas mo pa lang sa bahay, nananalangin ka, Lord, sana po, ingatan niyo po kami sa aming paglalakbay, sa aming paglalakad. Parang may mangyayari. Di ba? Lalabas ka pa lang, natatakot ka na. Kasi ingatan, ibig sabihin, ba't may mangyayari? Di ba? Instead, we're so thankful. Lord, salamat for this opportunity to live a life for another day. It is something that we have to enjoy in the name of Jesus. Amen. Then you will enjoy your life. Amen po. Of course, there is power in your word. Of course, pagka naisip mo, kailangan you have to open your mouth and say, God loves me, I know it. Amen. There is power sa word. There is power in declaration. There is power in confession. Amen. What we will declare sa buhay mo na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya that's why always declare in your life, God loves me. Mahal na mahal ako ng Diyos. And then if you truly believe, talagang naitanim sa ating puso, totoo na there is no fear in love. And then, perfect love drives out fear. No fear. Amen? It is only then we will enjoy life because of the unconditional love of God is already in us. Amen? Hindi ko naman sinasabing wala yung COVID na yan. No? Nandyan na eh. Hindi yung wala, nandyan. But no worry, no fear. The love of God is there. Nandun ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat for the power of your word na continually nagmi-minister sa amin. Continually nagtuturo sa amin ng pag-ibig mo sa bawat isa ay napaka-makapangyarihan. Kaya, Panginoon, ang pag-ibig na ito ay aming tinatanggap. Ang pag-ibig na ito ay aming kinikilala. At walang puwang ang anumang pagkatakot na nilalagay ng kaaway sa aming kaisipan, sa aming nakikita in our outside life, Panginoon. Subalit, Panginoon, dahil ang iyong salita ay naitanim sa puso ng iyong mga anak, ito ay mananatiling lalago at lalago ng lalago until the time, Panginoon, this seed, ito ay mamunga ng mamunga. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na ito. Nananatili, naniniwala kami na, Panginoon, sa lahat ng sinabi mo. At mawawala na ang aming pagkatakot na hindi mangyari ang lahat ng iyong sinabi, kundi sa oras na ito at sa umagang ito, Panginoon, pinaniniwalahan namin na lahat ng iyong sinabi, ito ay mangyayari. Kaya nga po, the more we listen to your word, the more promises na nailalagay sa aming mga puso. Kaya nga po lahat ng aming ginagawa, not out of fear, Lord, but because our motivating factor is that we appreciate your love. We appreciate your unconditional love to us, Panginoon. Kinikilala namin ito, Panginoon, ito yung napakahalaga at napakayaman. At ito ang aming kapangyarihan to overcome yung lahat ng dumarating sa aming mga buhay. Dahil naitalaga mo na at sinabi mo na, Panginoon, na bawat isa ay higit pa sa mananagumpay. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, good morning po
sa inyong lahat at ihanda po natin ang ating